Pagod ka na ba? Bad trip sa buhay? Wala na bang nakikinig sa'yo? Kalma lang! Nandito kaming mga tropa mo. Blessed, beloved, favored. Every Friday to, 8 to 9 p.m. sa 98.3 FM Smile Radio. May kwentuhan, kantahan, at tugtugan. Samahan niyo kami dito sa Hashtag BBF. Dahil dito, may nagmamahal sa'yo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Energy pa more. Ayan, magandang gabi po. Good evening po sa lahat po na nakatune in at nakikinig sa 98.3 FM Smile Radio. Welcome to Hashtag BBF. Regular na nakikinig dito sa Hashtag BBF, Hashtag Blessed, Beloved, and Favored. Ayan, kaya nga mataas yung energy ko ngayon kasi napaka-busy nung BBF team. Hello naman sa inyo. Miss na namin kayo. Okay, bago ang lahat, binabati ko yung mga BBF team. Kailan kayo magpapakita? Hello kay Kuya Ian, Ate Roseanne, kay Ate Mayfor, kay Luis, kay Brian, kay Sherwin, kay Gleda, kay Justine, kay Carlo, kay Rain, Rafael, Marvin, Frankie, Fershan, Kyra, Alex, Michelle, Hazel, Dayan, Trisha, kay Gado, kay Dada, kay Kuya Benok, dyan sa The Generic Pharmacy. Hello din kay Harold at kay Mac Tylery. Sa aming kwentuhan ngayon. Ayan, text lang po kayo 0917-928-4843. Ayan, gusto lang po namin batiin yung ninong ko, si Ninong Ricky Gatdula at yung mga kasama niya po dyan sa Doña Francisca sa bahay nila Ate Joy, yung mga young professionals na kasama niya. Ayan, hello po sa inyo, happy listening. Ganon din kay Japet Chavez yan. Alright. Siyempre, hello din kay Daddy Doming, Mami Helen Tabamo, hello din kay Tito Sins and Charmaine Tidy. Hi, Ate Sin
ng gusto po kaming mapanood at mapakinggan online, punta lang po kayo www.qstream.tv/channel/smile-radio-98-3-FM. The ash I am born again. Forever safe. Again, www.qstream.tv/channel/smile-radio-98-3-FM. Kuha? Forever free in an ending grace. 'Cause you are 0917-928-4843. Sa lahat po yan ng mga pabati nyo, sa lahat po ng inyong mga prayer request, text lang po kayo ng text. you are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love. Stay tuned lang po mga ka-hashtag BBF for more of Christian music. Eto na po, kantahan na tayo. I Know Who I Am by Israel Houghton. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours, and you are mine. Jesus, you are mine. You are mine. Jesus, you are mine. I was running and you found me. I was blinded and you gave me sight. You put a song of praise in me. Whoa, I was broken and you healed me. I was dying and you gave me life. Lord, you are my identity. I know, I know, I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours.
magandang gabi po sa inyong lahat. At nakakatuwa, no? Ang mga napakinggan nyo po kanina ay si Chacha Faith Ruiz at si Elijah Job, si EJ, si Kuya EJ. Sila po yung mga anak po namin. So, nakakatuwa, ano po? At maraming salamat po muli sa inyo pong pagtutok at sa inyo pong saan man po kayo naroon. Natutuwa po kami na kayo po ay laging nakatune in sa inyong mga radio, sa inyong mga tahanan at maging sa inyong mga sasakyan. So bago po tayo sa ating pong pagpapatuloy ay nais ko muna pong batiin si Kuya Edmond at si Ate Sol na nasa Sacramento, California. Ganon din po sina Kuya Charlie, Ate Doti, Buno, si Dervin, si Daniel at si Charlene. Ganon din po ang aking kaibigan na nasa Dipolog City, si Pastor John and Mami Ami Catalbas. Hello bro, namimiss na namin kayo. At welcome sa Light Center. Ayan, ganun din ang si Mami Gigi na ngayon ay naglalaba. Namiss ka namin dito sa station. Pwede ka pa namang humabol. So maraming salamat po at magpatuloy po tayong muli. Ang ating pong topic ngayon pong gabi ay patungkol po sa ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. At ang layunin po ng mensaheng ito ay magkaroon po tayo ng paniniwala, magkaroon po tayo ng kaalaman kung gaano po makapangyarihan ang salita ng Diyos sa buhay natin. Na kung anuman po ang ating kalagayan, anuman po yung ating mga sitwasyon ngayon sa ating pong buhay, ang magandang balita po ay meron pong nakalaang tugon, meron pong nakalaang sagot mula sa salita ng ating pong Panginoong Diyos. So, excited po ako na ito po'y ibahagi sa inyo at naniniwala po ako na ito po ay magkakaroon po ng impact sa buhay ninyo at babaguhin po nito o kaya po nitong baguhin ang sitwasyon po ninyo kahit po yung mga imposibleng bagay na sa tingin ninyo o sa paniwala ninyo parang masyado ng komplikado ang inyong sitwasyon, parang hindi na kayo makaalis dyan, parang wala ng pag-asa. Ngayong gabi, wag po kayong mag-alala. Lagi pong may pag-asa sa salita po ng Diyos. Kaya nga po, ito po ang layunin po namin kung bakit kami po ay narito ngayon na nagbibigay ng konting inspirasyon at encouragement sa inyo sapagkat naniniwala po kami na malaki po ang magagawa sa buhay ninyo kung paano pong kumilos, kung paano pong gumawa ito ng mga milagro o himala sa mga buhay namin. Ganon din po kayo. Yung po namang Diyos na aming pong pinapaniwalaan ay siya rin po yung Diyos na inyo pong pinapaniwalaan. Isa lang po naman ang Diyos na ating pong pinapaniwalaan at Diyos na ating pong sinasamba. Siya lamang po yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa atin dahil mahal niya tayo, ayaw niya na ikaw at ako ay mapahamak. Kaya nga po doon sa krus ng Kalbaryo ay inialay niya ang kanyang buhay, tiniyak niya na doon sa pag-aalay ng kanyang buhay para sa atin, tayo po na sa tingin natin ay walang pag-asa, magtamo at magkaroon ng katiyakan ng pag-asa sa mga buhay po natin. So, yun po. So, sa ating pong pagpapatuloy ay nais ko muna po na dalhin po kayo sa diwa po ng pananalangin. So, tayo muna po ay manalangin, ilapit po natin sa Panginoon yung lahat po ng inyong mga pangangailangan, yung inyong mga problema, sakit o karamdaman. Maniwala tayo at magtiwala tayo sa Panginoon na sa Kanya po ay palagi po siyang may magagawa sa mga buhay natin. So, manalangin po muna tayo sandali. Aming Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami muli sa gabing ito na muli ay magkakaroon po kami ng pagkakataon na makinabang sa iyong mensahe. Meron po kaming muling pagkakataon na makinig ng iyong mga salita. At ito po ay magkaroon ng bahagi sa mga buhay namin. Panginoon,
anuman po ang mga pangangailangan ng aming po mga minamahal na tagapakinig, saan man po sila ngayon naroon, anuman pong sitwasyon meron sila, Panginoon, abutin mo po sila. Lalo na po yung mga may sakit sa oras po na ito. Saan man po sila, bahagi ng kanilang katawan, sila may karamdaman, Lord God, alam namin sa magitan ng iyong mga sugat at mga latay, kami ay magaling na. And by your stripes, o aming Panginoon, we are healed. Ganon din yung mga namumroblema sa kanilang family, sa kanilang mga anak, sa kanilang asawa. Panginoon, abutin mo po sila. Yung mga napapagod, mga nahihirapang lubha, mga nabibigatang luba sa kanilang mga pasanin, mga utang na hindi mabayaran, mga isip na hindi mapahinga, mga gabi na hindi mapagkatulog, mga araw na natatakot, nagugulumihanan, at kung ano-ano na mga nararamdaman sa katawan. Panginoon, mahabag ka po sa kanila. Ipadama mo ngayon po sa bawat isa po sa kanila na ikaw ay nagmamahal at nagmamalasakit sa kanila. Sa katunayan, ang sabi mo, Panginoon, sa iyong mga salita, sa unang Pedro, chapter 5, verse 7, na aming ilagak ang lahat ng aming mga alalahanin sa inyo sapagkat kayo po ay nagmamalasakit sa amin. Salamat po, Panginoon. Ipinagkakatiwala po namin ang mga minamahal po namin mga tagapakinig at naniniwala po kami ngayong gabi na kumikilos na po ang iyong kamay, kumikilos na po ang iyong biyaya, kumikilos na po ang iyong kapangyarihan, ang iyong pag-asa, ang iyong kagalingan sa kanikanila po mga buhay. Maraming salamat po, o aming Panginoon, sa iyong pagmamahal sa amin. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa iyong walang hanggang pagmamahal, na pinatunayan mong pagmamahal na ito doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat po ng marami, Panginoon, na inabot mo na ang lahat po ng aming mga pangangailangan, sapagkat iniling po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Balitaan niyo po kami. Kung sa pakiramdam po ninyo ay kayo po ay gumaling, text niyo po kami sapagkat naniniwala po kami na walang imposible po sa ating pong Panginoon. Nakikinig siya at mahal niya tayo at nagpapagaling siya at nagbabago siya ng sitwasyon at nagbabago din po siya higit sa lahat ng ating pong mga buhay. Ganon din po, nagpapasalamat po kami sa Panginoon sa oportunidad na ibinigay niya upang makapaghayag po kami ng buhay at makapangyarihang salita sa inyo pong lahat. Okay, ayan. So, hello sa inyong lahat. Ganun din pala, mag-hello din po ako sa Dubai, kay Ate Maribel Espanyola. Ayan. Ay, magpantay. Kay Ate Maribel, magpantay. Hello, Ate. Hello sa inyong lahat. Yung mga nakakakita sa amin sa Angeles, sa internet, hello sa inyong lahat, kay Cynthia, sa inyong lahat yan, kina Mami at Daddy, hello, God bless you all. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood sa amin. Okay, so ang topic natin ngayong gabi ay may pamagat po na ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Okay, so yun. Sa Colossians chapter 3, verse 16, ang sabi po ay, ang salita ni Kristo'y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Yan. Yung salita daw po ni Kristo ay manatili sa ating po mga puso. Huwag nating hayaan na ito po ay maagaw ng iba. Huwag nating itong hayaan na mawala sa puso natin. Sabi nga ni Haring David sa mga awit 119, 105, ang sabi niya, ang salita mo ay tanglaw sa aking landas, liwanag na tumatanglaw sa aking daan na dinaraanan. So yun ang kapangyarihan ng salita. So hayaan daw natin yung Word of God, yung salita ng Panginoong Hesus ay manatili sa ating puso. Sa Hebreyo, sa sulat ni Pablo sa mga taga-Hebreyo sa chapter 4 verse 12, ang sabi niya ay, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay
may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. So rito mababasa natin na ang salita daw ng Diyos ay makapangyarihan. The Word of God is powerful. Ngunit hindi po ito kikilos o gagawa o gagalaw sa buhay natin, sa ating lahat, sa ating sitwasyon, kung ito po ay mananatili lamang sa pahina ng ating po mga Biblia. Ano ho? So kikilos lamang ang salita ng Diyos, magkakaroon lamang ng kapangyarihan ang salita ng Diyos sa buhay natin, sa sitwasyon natin, sa kalagayan natin, kung ang salita ng Diyos ay paniniwalaan natin. Kung ang salita ng Diyos ay papapasukin natin sa puso natin at mananatili siya sa puso natin. At hindi natin nahayaan ng salita ng Diyos ay nakawin ng dyablo, nakawin ng ating sirkumstansya. Ano ho? Kikilos lamang ang salita ng Diyos, magkakaroon lamang ng kapangyarihan ang Word of God sa buhay natin, sa puso natin, sa sitwasyon natin, kung tayo pong lahat ay maniniwala, kung tayong lahat ay mananampalataya sa kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga po dito, napakahalaga po na tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos. Ano? Sapagkat yung ating mga binabasa mula sa salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Ang sabi nga po ng binasa natin kanina, the Word of God is powerful. So pag sinabing powerful, talagang kaya niyang gumawa ng himala. Kaya niyang magbago ng ating sitwasyon, anuman ang sitwasyon natin sa buhay natin ngayon. Kahit na yung mga imposibleng bagay ay kaya niyang baguhin sa buhay natin. Ang kailangan lang, only believe. Kailangan maniwala tayo. Kailangan manampalataya tayo na ngayong gabi, katulad ngayon, mga minamahal namin tagapakinig, ang napapakinggan po ninyo ay salita ng Diyos. Ang naririnig po ninyo sa akin ay salita ng Diyos. Ang naririnig nyo po sa amin, pati sa mga awit, may mga mensahe ng salita ng Diyos. So tuturuan po namin kayo ngayong gabi ng 3 simpleng kaparaanan kung paanong ang salita ng Diyos ay gagawa o gagalaw sa buhay ng bawat isa po sa atin. Una, kailangan po nating makinig. Ang sabi po sa Romans chapter 10 verse 17, faith comes by hearing and hearing by the word of Christ. So ang diin po doon ay sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Panginoon. Okay, so yun po yung unang sikreto. Yun po yung unang susi para kumilos o magkaroon ng kapangyarihan ang Word of God sa buhay natin. Una sa lahat, kailangan may marinig tayo. Amen. So, sabi, para magkaroon tayo ng pananampalataya, nagsisimula ang pananampalataya sa pakikinig. So, kasi po mga minamahal namin tagapakinig, marami po kasi tayong napapakinggan. Iba-iba, araw-araw ang ating napapakinggan. Madalas, naapektuhan ng ating mga emosyon, naapektuhan yung ating mga mood, naapektuhan maging yung ating buhay, depende sa kung ano ang ating po mga pinapakinggan. Kapag araw-araw ang pinapakinggan po natin ay puro problema, puro bad news, puro balita ng patayan, puro balita ng mga lindol, puro balita, di ba, kahapon nagkaroon ng parang drill sa Metro Manila, parang pinaghahanda tayo sa kung anong pwedeng mangyari pag gumalaw kung ano mang pwedeng gumalaw sa ilalim ng lupa, ano ho. So, nakikreate po ito kuminsan sa atin ng parang tayo natatakot. Na para tuloy ang ating gagawin kapag ito ay dumating sa ating buhay o sa ating bansa o sa Pilipinas, ano ho.
So marami tayong napapakinggan. So depende sa ating napapakinggan. Kapag bad news ang ating napapakinggan, natatakot tayo. Nag-aalala tayo, nagwo-worry tayo, at kung minsan, naapektuhan yung ating pagkatao. Pero ang magandang balita, kapag salita ng Diyos ang ating napapakinggan, kapag good news ang ating napapakinggan, alam niyo po, kapag salita ng Diyos, kapag salita ni Lord ang ating napapakinggan, kahit na sinong preacher, kaya ito ay dynamic, o ito'y malumanay magsalita, kung kanino man natin ito napapakinggan, kapag mabuting balita ang ating napapakinggan, kapag good news, syempre po, kapag galing sa salita ng Diyos, kapag galing sa Bible, ito po ay good news. Pag sinabing good news, mabuting balita, pag sinabing mabuting balita, nagdadala siya ng pag-asa, nagdadala siya sa atin ng buhay, nagdadala siya ng tunay na pagtitiwala sa ating Panginoon. Kaya nga po, mag-ingat tayo sa ating po mga napapakinggan. At tiyakin natin na ang ating napapakinggan ay mula lamang sa salita ng Diyos, dahil kapag salita ng Diyos ang ating napapakinggan, kaya niyang baguhin ang ating sitwasyon. Kapag salita ng Diyos ang ating napapakinggan, ito po'y makapangyarihan. Kapag may sakit ka, kaya kanyang pagalingin. Kapag salita ng Diyos ang ating napapakinggan, kapag namumroblema ka, magkakaroon ka ng pag-asa. Kapag salita ng Diyos ang ating napapakinggan, umuusbong, lumalago, lumalaki. Kapag wala kang faith, nagkakaroon ka ng faith. Kapag wala kang pag-asa, syempre pag may faith ka, nagkakaroon ka ng pag-asa. Ganun po kahalaga kapag salita ng Diyos ang ating napapakinggan. Nagdadala siya ng iba yung pag-asa, nagdadala siya ng iba yung joy, nagdadala siya ng iba yung lakas sa buhay natin. Ganon kakapangyarihan ang salita ng Diyos. Katulad nga po ng binasa natin kanina sa Hebrews 4:12, kaya niyang tumagos mula sa kaibuturan ng ating puso, pinaghahati niya yung kaluluwa at espiritu. Ganon makapenetrate ang salita ng Diyos. Because the Word of God is very powerful sa buhay natin. Kaya niyang maghimala sa buhay natin. So yun po yung una, kailangan makinig tayo ng salita ng Diyos. So faith comes by hearing, and hearing by the word of Christ. Mga kapatid, mga minamahal namin mga listeners, huwag kayong tumigil na makinig ng salita ng Diyos. Huwag kayong tumigil na makinig sa aming programa every Friday, #BBF, sapagkat alam ko na ang Diyos ay alam ko may mga kwento o patotoo kayo, katulad nga po ng mga nagte-text sa amin, sa mga nagbabalita sa amin na sa kanilang pakikinig ng programang ito, sa panonood nila sa internet, sa YouTube, maraming buhay ang napagpapala, maraming buhay ang nababago, maraming sitwasyon ang nababago. Yung kaninang walang pag-asa, pero pag nakinig siya sa salita ng Diyos na nagbibigay ng buhay at pag-asa, yung kaninang nakinig na malungkot, walang pag-asa, nagkakaroon po sila ng pag-asa. So ganun po kakapangyarihan ang salita ni Lord. Hallelujah! So kaya niyang baguhin ang ating pong mga sitwasyon ngayon. So kailangan lamang, yun yung una, kailangan natin makinig. Piliin po natin yung ating mga pinapakinggan, sapagkat kung ano yung ating mga pinapakinggan, yun din po yung lumalabas sa ating po mga bibig. Kung ano yung mga pinifeed natin sa ating isip, dumediretso po yan sa ating po mga puso. Kaya kapag po nakakatakot yung ating mga napakinggan, dumediretso sa ating puso, nagkakaroon ng takot ang ating puso, nangangamba tayo, nagwo-worry tayo, nag-aalala tayo, tuloy, parang nawawalan tayo ng lakas ng loob na lumaban sa digmaan ng ating buhay. Pero kapag ang napakinggan natin ay buhay, mensahe ng salita, mensahe ng katotohanan, ang sabi ng John 8:32, at malalaman niyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa ating lahat. So kaya niyang baguhin ang ating pong sitwasyon. Pero kapag salita ng Diyos ang ating napakinggan, dumediretso sa puso, nababago ang ating sitwasyon, at nagdadala siya ng iba yung lakas, iba yung sigla, iba yung pag-asa sa buhay
ng bawat isa sa atin. Okay, so magpatuloy tayo, break muna tayo. At muli tayong makinig ng mensahe ng isang awitin ngayong gabi. Your kindness leads me to repentance. Your goodness draws me to your side. Your mercy calls me to be like you. Your favor is my delight. Every day I'll awaken my praise and pour out a song from my heart. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. Your kindness is forever. Your goodness is forever. Your mercy is forever. Forever. Your kindness is forever. Your goodness is forever. Your mercy is forever. Forever. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. Ayan, maraming salamat. Okay, so magpatuloy po tayo. So sabi po natin kanina, ang topic natin ay ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. So para po ito, para magkaroon po ng epekto o gumawa o gumalaw ang salita ng Diyos sa buhay natin, ay una, kailangan tayo makinig. Okay, so nagsisimula po ito sa pakikinig ng salita ng Diyos. So kasi kung wala tayong napapakinggan, so hindi po ito kikilos sa buhay natin. So mahalaga po na nakikinig tayo dahil doon po nanggagaling o nagsisimula ang isang pananampalataya. So salain po natin yung ating po mga napapakinggan. Pag ho medyo magdadala ho siya ng takot, wag ho natin itong papasukin sa ating isip para hindi ho ito magtuloy sa ating pong puso. Pero kapag ho Word of God, salita ni Lord, ang mapapakinggan natin, papasukin natin, entertain natin sa ating heart, at tinitiyak ko po sa inyo, ano man ang sitwasyon ninyo, magkakaroon po ng himala sa buhay ninyo. So yun po yung una, makinig tayo ng salita ng Diyos. So pangalawa ay magbulay-bulay o meditation o meditate. So una, yun nga po, makinig tayo. Pangalawa, meditation. Sa Joshua 1:8, ang sabi po ay, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Wow, napakagandang mga pangako ng Panginoon. Ano? So sabi po diyan, wag daw po nating kaligtaang basahin ang aklat. So ito po ay ang Word of God o salita ng Diyos. So at ang sabi niya, meditate it day and night. Okay?
At pag ito'y ating mineditate araw at gabi, ang sabi niya, sa ganoon, magiging masagana at magiging matagumpay ang ating pong mga pamumuhay. Siguro naman, lahat tayo gusto natin maging matagumpay. Wala po sigurong magte-text sa amin o magsasabi sa amin, Pastor, kami ayaw namin maging matagumpay. So siguro, lahat tayo ang gusto natin maging matagumpay. Hindi lamang yung ating mga anak, yung sa mag-asawa, syempre gusto rin natin maging matagumpay. Yung relasyon na mag-asawa, gusto natin maging matagumpay. Yung mga anak natin nag-aaral, kung bakit natin sila pinag-aaral, dinadala sa mga magagaling o magagandang paaralan, gusto natin magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Kung bakit lagi natin silang ginagabayan, ina-advisean, gusto natin magkaroon ng magandang kinabukasan. Siguro wala siguro magsasabi sa atin na ayaw natin na magkaroon ng magandang kinabukasan ng ating mga anak. So hindi lamang po ito sa ating mga anak, lahat po tayo. Kasali ako, kasali po tayong lahat. So ang susi ay, ang sabi, meditate it day and night. So pagbulay-bulayan natin ito araw at gabi. Yun yung Word of God. So, kahit ako noon, nung araw, meron akong maling paniniwala pagdating sa salitang meditation o meditate. Akala ko nung pag sinabing meditate, nakapikit ka, tapos parang nagyo-yoga. O para kang nakayuko, nakasalampak, tapos tahimik ka lang. So, yun ang ating na traditional na pagkakaalam sa salitang meditation. So, hindi po pala yun. Pag sinabing meditation o meditate na galing sa Joshua 1:8, sa Hebrew word, ang ibig sabihin po ng word na meditate ay haga o to matter. Ibig sabihin to speak. To speak. Ano ho? So, yun pala ang ibig sabihin ng meditation. So, kabaliktaran ng ating pong mga paniniwala. Ang ibig sabihin, to say something to yourself over and over again. Ibig sabihin, paulit-ulit mong sasabihin. Paulit-ulit mo itong salitain. Ano? Araw o gabi. Kung ano yung narinig mo, kung ano yung nabasa mo, sabihin mo. Kaya nga po, sa Israel, ito po'y kanilang kaugalian. Binabasa nila ng malakas ang salita ng Diyos. Binabasa talaga nila. Talagang malakas nila itong binabasa, hindi matahimik. Kasi naniniwala sila na pag ito'y paulit-ulit po nilang binabasa, nagkakaroon po ito ng kapangyarihan. Nagkakaroon po ito ng epekto sa kanilang mga buhay. Kaya nga po, wag po tayong magtaka kung bakit isa po sa pinakamatatagumpay ng mga tao sa buong mundo ay isa po ang mga Hudyo o mga Israelita. Sapagkat yun na po ang kanilang nakaugalian na yung Word of God, yung salita ng Diyos, minemeditate nila araw at gabi. Okay? So yun po yung pangalawang susi upang kumilos ang salita ng Diyos sa sitwasyon natin, sa buhay natin. Pangalawa, pagbulay-bulayan natin ang salita ng Diyos. Ano ho? Isa pa pong kahulugan noon, yung nguyain natin, yung namnamin nating mabuti. Ayun, yung namnamin nating mabuti, yung salita ng Diyos. So, yun po yung ibig sabihin niya. So, basahin natin araw at gabi at yung mga pangako ng Diyos yung mga pangako ng Diyos na nabasa natin, napakinggan, paniwalaan natin, i-apply natin sa buhay natin at tiyak na tiyak 100% magkakaroon ito ng kaganapan sa mga buhay natin. Siyempre, may kalaban. Palagi namang may kalaban na laging humahadlang patungkol sa panukala ng Diyos. Gusto kasi ng kaaway na tayo ay papaniwalaan tayo na hindi totoo yung ating mga pinapaniwalaan. Gusto niya na papaniwalaan tayo na yung ating mga nababasa hindi totoo. Kaya naglalagay siya ng mga pandaraya o ng mga pag-aalinlangan upang hindi tayo maniwala, upang hindi natin paniwalaan ang mga katotohanan kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kumbaga ba, palagi siya may mga pantapat. Palagi siyang may mga panlaban. Ano ho?
palagi siya may mga pangontra, palagi siya may mga sinasabi sa sitwasyon natin. Pero ang magandang balita, ang Diyos o yung salita ni Lord, may panlaban din siya. Kaya nga po, pag meron kang narinig, pag meron kang nabasa, pwede mo itong maging sandata. Pwede mo itong panlaban o pangharang upang yung mga kasinungalingan, yung mga pandaraya na ating napapakinggan mula sa kaaway, pwede natin ito pagsanggalang. Pwede natin ito panlaban sa buhay natin para hindi ito makapenetrate sa pagkatao natin. Halimbawa na lang, yung sinasabi niya na pinapaniwalaan na tayo, wala na mangyayari sa buhay natin. Kumbaga, you are poor, mahirap ka, hindi ka naaasenso, at lagi ka na lang kawawa, lagi ka na lang wala. Anong pwede nating panghawakan doon? 'Di ba? Ang salita ng Diyos, ang sabi, but my God shall supply all my needs according to His riches and glory. Pag sinasabi ng sirkumstansya mo na walang-wala ka, mahirap ka, ang salita ng Diyos nagsasalita din. Ang sabi niya, siya ang magsusupply, He will supply. Mayaman ang ating Diyos, mga kaibigan. Magtiwala ka lang sa kanyang mga pangako. Ang sabi niya, but my God shall supply all your needs. Siya yung magsusupply sa lahat ng iyong mga pangangailangan. Kaya nga kami mag-asawa, di kami nangangamba sa future ng aming mga anak, sa kanilang mga pag-aaral, sapagkat alam namin sila ay makakatapos ng pag-aaral. Dahil nagtitiwala kami, siya yung magsusupply ng mga pangangailangan ng aming mga anak. Ano pa? Mga pandaraya. Yung sinasabi ng kaaway na nobody cares for you, walang nagmamahal sa iyo, kawawa ka naman, mag-isa ka lang, walang pumapansin sa iyo, wala kang ka-text, nag-iisa ka na lang, you are alone, di ba? So, kung papaniwalaan mo yun, oo nga, kawawa nga ako. Hindi, mga kaibigan, pandaraya yun. Dahil ang katotohanan, ang sabi may pantapat ang Word of God. Ang sabi ng Jeremiah 31:3, ang sabi ni Lord sa iyo, kung pakiramdam mo, nag-iisa ka, kung pakiramdam mo ay nangungulila ka, walang nagmamahal sa iyo, ang pangako ni Lord, panghawakan mo, papasukin mo sa puso mo ngayon. Jeremiah 31:3, ang sabi ni Lord, I love you with an everlasting love. Grabe, everlasting love. Hindi yan kayang ibigay ng kapartner mo, ni asawa mo, hindi yan kayang ibigay. Hindi yan kayang ibigay ng mga taong itinuturing kang pinakamamahal. Hindi po, may kapasidad lang o hangganan ng kanilang pagmamahal. Pero ang pangako ni Lord sa iyo, everlasting love. Walang hanggang pagmamahal ang kaya niyang ibigay. Kung ang iba nagsawa na, tumigil ng mahalin ka dahil makulit ka, kung yung iba parang napagod na, naintindihin ka, napagod na, naunawain ka, mahalin ka, iangat ka, ang Diyos hindi magsasawa kailanman. Ang Diyos hindi mapapagod kailanman. Ang Diyos hindi titigil na mahalin ka. Kung yung iba pinagsawaan na, tumigil na sa iyong mahalin ka, si Lord hindi siya titigil na mahalin ka. Sabi niya, I love you with an everlasting love. Papasukin mo sa puso mo ngayon. Mahal na mahal ka niya, walang hanggang pagmamahal ang kaya niyang i-offer sa iyo ngayon. So kung feeling mo mag-isa ka, hindi totoo yun, kasi nungalingan yun, hindi ka mag-isa. Kasama mo siya, sabi niya, I will never leave you, nor forsake you. Kaya wag mo sabihin nag-iisa ka, may kasama ka. Hindi mo lang siya nakikita, pero meron. Katulad ng hangin, hindi mo nakikita, pero nararamdaman mo. Hindi mo siya nakikita, pero sabi ng Bible, mas mapalad yung mga taong naniniwala sa akin, bagamat hindi nila ako nakikita, pero naniniwala sila, mas mapalad ka. Ano pa? Yung mga pandaraya ng kaaway sa atin. Sabi na, maaaring sinasabi niya sa atin, hindi mo magagawa, hindi mo kaya, kasi mahina ka. Di ba? Anong pantapat natin? Ano sinasabi ng salita ng Diyos? Philippians 4:13. Ano sabi ng Philippians 4:13? I can do. Ano sabi niya? Yung ilang bagay, yung isang bagay, yung dalawang bagay, hindi. You can do all things through Christ. Through Christ. Hindi mo kayang gawin sa pamamagitan ng iyong sarili, mapapagod ka. Hindi mo kayang gawin sa pamamagitan ng iyong sariling lakas, ng iyong sariling ability, ng iyong sariling katalinuhan. Kahit na sandamakmak ang tinapos mong masteral, hindi mo kaya kapag yung sirkumstansya na ang kumilos ang mga pagsubok na tumira sa buhay mo.
Hindi mo kaya. Pero nung sabi ng Diyos, ako kaya ko. Hindi mo magagawa, pero ako magagawa ko. Kaya sabi niya, magagawa mo lamang yung lahat ng bagay dahil siya ang magbibigay sa iyo ng strength. At yung lakas niya, hindi mo lakas. Lakas niya na hindi napapagod. Lakas niya na hindi nanghihina. Ang magandang balita, yung lakas niya, ibibigay niya sa iyo. Kaya nga, hindi ka magtataka kung bakit sa dinami-dami ng mga problema, bagyo, tsunami na siguro, tawagin na natin tsunami ang dumating sa buhay mo. Pero di ka pa nagtataka, nakasurvive ka. Di ka pa nagtataka, nakatayo ka pa rin. Di ka nakadapa. Di ka ba nagtataka, medyo pumapaling ka sa kaliwa, sa kanan, pero nakatayo ka pa rin. Alam mo kung bakit? Lakas na ng Diyos yan. Hindi mo na lakas yan. Lakas niya na yan. Imposible na yan. Yung nakayanan mo, yung mga katutak na problema na dumating sa buhay mo, isama mo na dyan yung mga tumutilig sa sayo, pero bakit nakatayo ka pa rin? Dahil sa lakas at biyaya ng Diyos. Biyaya lamang niya kung bakit ka nakatayo. Biyaya lamang niya kung bakit ka nagpapatuloy. Biyaya lamang niya kung bakit ka nabubuhay. Yung gumising ka kaninang umaga, na nagbuhay ka, malakas ka, buo ang pamilya mo, biyaya lamang yan ng Diyos. At yun ay dapat mong ipagpasalamat sa Kanya. So kapag sinasabi ng sitwasyon mo, hindi mo magagawa, sabihin mo sa Kanya, I can do all things through Christ. Kasi siya ang magpapalakas sa akin. Ano pa? Ano pang sabi ng sitwasyon mo? I'm tired and weary. Pagod na ako at sobrang di ko na kaya. Hirap na ako. Ano yung pangako ng Diyos sa buhay mo? Matthew 11:28. Magsiparito kayo sa akin. Kayong lahat. Hindi niya sinabi magsiparito kayo sa akin, kayong mga bababait. Hindi niya sinabi magsiparito kayo sa akin, kayong mga hindi gumagawa ng kasalanan. Magsiparito kayo sa akin, kayong mga mayayaman. Hindi po. Ang sabi niya, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha. Ang iniimbitahan ng Diyos. Yung mga taong aminado na hindi nila kaya, yung mga taong aminado sila sa kanilang sarili na minsan napapagod sila, nahihirapan sila, pero ina-acknowledge nila ang Diyos sa buhay nila. Hindi katulad ng ibang tao na nagpipretend silang malakas, pero ang totoo mahina sila. Nagpipretend sila na kaya nila ang problema, pero hindi pala nila kaya. Mas gusto ng Diyos yung umaamin sa kanyang sarili na hindi niya kaya at doon kumikilos ang biyaya ng Diyos kaysa sa iba na self-righteous na kaya nila, kinakaya nila, dahil akala nila makakaya nila sa kanilang sarili, pero ang totoo, hindi mo kaya. Pero kaya ng Diyos ang anumang sirkumstansya sa buhay mo. Ano pa? You're sick. May sakit ka. Pero anong sabi ng salita ng Diyos? By His stripes, you are healed. Ano pa? Your action is not acceptable to God. Pero anong sabi ng Ephesians chapter 1 verse 6? You are accepted in the beloved. Kung yung tingin ng iba, parang hindi ka tanggap-tanggap ang iyong ginawa. Pero sa Diyos, ano man ang iyong nagawa, ang sabi ng Bible, you are accepted in the beloved. Tanggap ka na Kanyang pinakamamahal. So, ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. So, mga minamahal kong tagapakinig, actually, marami pa sana po akong gustong sabihin sa inyo. Kulang na kulang po tayo sa oras. Pero I hope na kahit po paano nakatulong po kami sa inyong mga sitwasyon. So, puro mga salita, mga pangako ng buhay ang amin po mga ibinahagi sa inyo. Buksan po ninyo ang inyong puso. Maniwala po kayo. Paniwalaan po ninyo ang salita ng Diyos. Dahil kung ano man ang sitwasyon mo ngayon, namumroblema ka pa sa iyong mga anak, dahil rebelde, namumroblema ka sa iyong asawa, namumroblema ka sa iyong negosyo, magtiwala ka sa salita ng Diyos. Magtiwala ka kay Lord. Dahil kay Lord walang imposible. Dahil mahal na mahal ka ng Panginoon. Mga minamahal kong tagapakinig, you are blessed, you are healed, you are loved by our Daddy Lord. Pagpalain kayo ng Panginoon. God bless you all. Pagkarinig ko maglumang gitara, para bang nagbabalik tanaw. Kapapalat ang aking nakatalaw. Ayan, gusto lang namin batiin si Kuya Jen Revoluciano from Arizona, USA. Yan. Hello sa inyo dyan, Kuya Jen. Tiempo para
Ganun din ulit si yung Ricky Gatdula at yung mga kanyang mga kasamang young professional dyan, kila Ate Joy Tuason sa Doña Francisca. Hello po sa inyo. Happy listening. Hey, baklang people, wala ba kayong kamal? Indayong sayaw tayo. Japet Chavez, hello sa inyo, pare. Alright. Kamal, indayong sayaw tayo. Sa inyo, magandang gabi po, si Ate May po ito. Mag-a-add ako dun sa sinabi ni Pastor kanina. Nakakatuwa kasi kahapon na nabasa ko din siya. Pero ngayon, narinig ko ulit. Yun yung isang parang, di ba, pag naririnig niyo ulit lagi, may revelation. Kaya kung inisip niyo, ano yung may memorize ko, yung buong Bible ba? Hindi po. Kundi, pwede pong pa isa-isa muna, padalawa hanggang i-meditate niyo po yung i-meditate, hindi niyo namamalayan. Everyday may bagong revelation si Lord. Yun yung meditation na sinasabi ni Pastor. So, kunyari, ang iniisip, kunyari, sample lang po Kunyari, ang nabasa nyo ngayon is Jeremiah 29:11. Sabi dito, for I know the plans I have for you. Kunyari, yun lang muna, no? Sa isang week. Alam niyo po, in everyday na binabanggit nyo yun, pinagugulay-gulay nyo yun, at naririnig nyo sa sarili nyo yun, iba-iba din yung plano ng Lord para sa araw na yun sa inyo. So, yun. Ayan. So, ito po, maraming salamat po sa pakikinig to Mami Gigi. Hello po, Tatay Ed, Nanay Evelyn, Ate Edlyn, Ate Grace, Kuya Elimar, Ate Nora, Kuya Junior, Ate Belen, Kuya Henry, Abigail, Nanay Lucy, Tatay Lando, Mama Mila, Ate Maria, Chame, Cyrus, Ate Mer Diaz, Ate Malu, Chixie, Thea, Ate Tess, Arilyn, Jello, Ate Josie, Ate Neng, and Saria. Hello din kina Ate Lisa, Izon, and Dramas, Ate Aubrey, and Ate Albi Izon. Kay Miss Esther Dagiwa, of Abukay, kay Ate Lisa, and Joy, Barrios, at sa mga kasama naming BPF team na wala dito. Hello po sa inyo. Good evening. Sayaw tayo, sayawin tayo. Ayan, good evening po. Pastor din po ito at nawa po ay napagpala kayo ng ating program. Gusto ko po munang mag-good evening sa aking mga paring gwapo kahit maliliit. Paring Dave, paring Oliver, Santiago, paring Jimboy, and paring Daniel Bruno. Ayan, syempre yung aking napakagandang friend, si Ate Sol, Evangelista, at kay Kuya Edmond Evangelista. Binabati ko din po yung mga relatives ni Kuya Edmond, pinapabati ni Kuya Edmond, kay Dory and Boy Alzate sa Munting Batangas, ganun din kay Uncle Junior ni Kuya Edmond, Beth, Grace, Lola Maria, at kay Remy Evangelista. Yan. Hello po sa inyong lahat at syempre po kina Grace de Guzman, kay Jack, kay Mika, kay Micah, kay Gio, kay Kim, kay JJ, at kay Zed Magpantay, at kay Ate Mabel dyan sa Dubai. Ganon din kay Ate Mila, and AJ Ongkingko ng Abukay, ganon din kay Aaron. Yan. Salamat sa pakikinig, Ate Mila. Miss you. Kay Ate Joy and Kuya Bernard Tuazon, ganun din sa ninong ng aking anak, kay Kuya Ricky Gatdula. At syempre, kay Genrev ng Phoenix, yan, kay Ian De Leon ng COBN HS, at kay Lori and Candy Cantaquicho ng Orion, yan. Good evening sa inyong lahat. May babatiin din ang aking anak. Ayan, hello po ulit kay Daddy Doming, Mami Helen Tabo mo, kay Tita Sins, and Charmaine Tidy. Hello din po kay Ate Cindy and kay Kuya Pong. Hello din po kay Tita Rowena Tolentino, Tita Gloria Tapan, at kay Nanay Melly Pabustan. Hello po kay Ate Jane and Kuya Bernard Laconsay, kay John Burr at saka kay Riza. Yan, nice ko pong mag-good evening dyan sa Labtec at saka po kay Pastor John Catalbas at kay Mami Ami Catalbas ng Dipolog City, Zamboanga del Norte. Hello po, thank you po sa pakikinig. Yan, gusto ko lang po mag-hi sa mga kabanda ko sa Asia Pacific. Si Japet, si Moen, si Avi, at saka si Anthony from Camacho. Yan, hello sa inyo. Wala ba kayong kamal?
Ganon din kila Ate Mimi, kila Ara, yan, hello sa inyo. Wala pa kayong kabal, indayo, sayaw tayo. Hello po sa daddy ko at sa mami ko dyan sa Angeles City, sa aking pretty sister, kay Cynthia, at sa pamangkin ko na kamukha ko, si Charmaine Taiti, syempre kay Cindy at kay Para bang nagbabalik saya, ang patapang ng damdamin pag natutuwa. Para bang nawawalang kaba. Sa lahat po ng gustong mag-enroll sa Grace Academy, ang ating pong klase dito sa Bataan ay sa Palihan Hermosa, sa In the Presence of Jesus, In His Presence Ministry, dyan po kay Pastor Rico, every Saturday, 8 to 12, 8 a.m. to 12 noon. Ang ating pong klase, start na po bukas. Mag-start na po bukas yung klase, pero pwede pa po yung humabol, pwede pa po kayo mag-enroll kahit bukas din po. Salamat po! Abangan nyo po yung Light Gig Cafe, i-announce po namin yan sa mga susunod na panahon. Sayawe tayo, sayaw tayo, sayawe. Okay, natapos na naman po ang isang oras ng ating program. Hashtag BBF, Blessed, Beloved, and Favored. So, I believe po na patuloy po nating nauunawaan every Friday natin pakikinig kung gaano kalaki ang kalawak, kalalim, ang pagmamahal ng Diyos sa inyo at sa amin. At lagi niyo pong tatandaan, ang Panginoon, ang kanyang pagmamahal, hindi nagbabago, hindi kumukupas, hindi nababawasan, hindi humihinto. Laging sariwa, laging bago ang pagmamahal niya para sa iyo. At hindi kanya mahal dahil sa iyong ginawa, hindi kanya mahal kung anong estado mo, mahal ka niya, maging sino ka man. At lagi mong tatandaan, andyan lang siya, tawagin mo siya anytime. At He's very much willing to help you. Ano man ang iyong kalalagayan sa buhay, huwag kang susuko, kapatid, kaibigan. Mahal na mahal ka ng ating Daddy Lord. So keep on listening to Hashtag BBF. This is every Friday, 8 to 9 p.m. dito sa 98.3 FM Smile Radio. Ayan. At thank you po kay Kuya Hiner at kay Tami na napakabait pong inaasikaso kami dito po sa Smile Radio. Ayan. Thank you po. And keep on listening. Hashtag BBF. Dahil sa Hashtag BBF, may nagmamahal sa'yo. Good evening, everyone. Shalom, glory, and sarap. Wala na bang nakikinig sa'yo? Kalma lang. Nandito kaming mga tropa mo. Blessed, beloved, favored. Every Friday to, 8 to 9 p.m. sa 98.3 FM Smile Radio. May kwentuhan, kantahan, at tugtugan. Samahan niyo kami dito sa Hashtag BBF. Dahil dito, may nagmamahal sa'yo.